What is the grace of God? We're going to answer that question. Grace is a constant theme in the Bible, and it culminates in the New Testament with the coming of Jesus. The word translated grace in the New Testament comes from the Greek word charis, which means favor, blessing, or kindness. We can all extend grace to others, but when the word grace is used in connection with God, it takes on a more powerful meaning. Grace is God choosing to bless us rather than curse us as our sin deserves. It is His benevolence to the undeserving. Ephesians 2:8 says, "For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves." The only way any of us can enter into a relationship with God is through His grace toward us. Grace began in the Garden of Eden when God killed an animal to cover the sin of Adam and Eve. He could have killed the first humans right then for their disobedience, but rather than destroy them, He chose to make a way for them to be right with Him. That pattern of grace continued throughout the Old Testament when God instituted blood sacrifices as a means to atone for sinful men. It was not the physical blood of those sacrifices per se that cleansed sinners. It was the grace of God that forgave those who trusted in Him. Sinful men showed their faith by offering the sacrifices that God required. The Apostle Paul began many of his letters with the phrase, "Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ." God is the instigator of grace, and it is from Him that all grace flows. God shows both mercy and grace, but they are not the same. Mercy withholds a punishment we deserve. Grace gives a blessing we don't deserve. In mercy, God chose to cancel our sin debt by sacrificing His perfect Son in our place. But He goes even further than mercy and extends grace to His enemies. He offers us forgiveness, reconciliation, abundant life, eternal treasure, His Holy Spirit, and a place in heaven with Him someday when we accept His offer and place our faith in His sacrifice. Grace is God giving the greatest treasure to the least deserving, which is every one of us. And that answers the question, what is the grace of God? Saan pa po, papalakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! You are worthy to be praised, O God! Tinataas namin ang aming mga boses sa iyo, Panginoon. We praise you, Lord. We give you thanks, O God. Hallelujah! Come on, church, let's shout hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon. You are good, you are good, you are good, O God. Hallelujah! Praise your name, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po ay makakaupo. Hallelujah. Salamat po sa biyaya ng ating Panginoon. Tunay po na ang goodness ng ating Diyos ay sobra-sobra, grabe. Amen? Last week po, napakinggan po natin ang tungkol sa biyaya ng Panginoon. Tinuro po yun ang kamukha ko. Ngayon po, magkamukha pa rin kami. Sa book lang. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos ang maitaas.
Amen. Ang Diyos ang marinig natin, ang tinig ng ating Panginoon. Handa po ba tayong makinig ngayong umaga? Lahat po tayo, pare-pareho po tayong mag-aaral ngayon ng biyaya ng Panginoon. Amen. Kanina po doon sa video, sa slide natin, may sinabi po doon, ano daw po ba ang grace? Amen. So last week po, may natutunan po ba tayo sa biyaya ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoong Yesus. At sabi po, ang ibig sabihin ng grace, ito po ay biyaya, favor, unmerited favor ng ating Panginoon. Amen. Biyayang hindi naman natin deserved, pero binigay ng Diyos sa atin. Amen. Yung hindi ka deserve, yung hindi mo pinaghirapan, pero binigay sa'yo. Yung hindi ka naman karapat-dapat, pero ginawa kang dapat ng ating Diyos dahil sa kahabagan niya, binigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Amen? Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, we thank you. We welcome you, Lord, in this place. We honor you, O God. Na-acknowledge ka namin ang presensya mo, Panginoong Yesus, ang banal na spirito mo, Panginoon, na sumasa amin. Salamat, Lord, sa iyong mga turo. Salamat sa iyong salita. Ito po ay buhay. Ito po ay buhay, Panginoon. Kaya po, Ama, hayaan mo po na marinig namin ang kalooban mo, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran. Salamat sa banal mong dugo, Panginoon. I plead the blood of Jesus to cover us, O God. Every heart, every minds, O God, every souls, Panginoon, ikaw po ang maghawak nito. Sanctified mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at makita ang ginawa ng iyong anak na si Jesus sa aming lahat. Salamat, Lord, sa biyaya mo, sa grace mo, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Kung tayo po ay handa na, tayo po ay mag-aral. Meron po akong, sabi ni Ate Baby kanina, madami yan. Sabi ko, ano to, series? So, magsisimula po tayo ng series. 3, mga 2.5. Yan po. Alam niyo po, kung pag-uusapan natin ang biyaya ng Diyos, hindi talaga tayo matatapos. Amen? Baka 75 na ako, hindi pa rin tayo natatapos. Ngayon 25, so may 50 years pa. Sabi ng mata ni Kuya mo. At salamat po sa platform. Nakikita po ako dito ngayon. So, yung ating pong scripture reading kanina, maaaring sa iba po ito ay hindi na bago. Alam ko na yan, the prodigal son. Amen. Alam ko yan, narinig ko na yan eh. Napanood ko na nga yan sa sa Superbook. Amen. Pero alam nyo po, bago po tayo pumunta doon sa teaching na yon na parabola ng ating Panginoong Jesus, nung pong nagtuturo siya, meron po siyang mga kasama ditong nakikinig. Mga makasalanan, mga mananampalataya, mga pariseyo. Naniniwala sila sa Diyos, pero nagtatalo-talo sila. Marami silang bagay na tinatanong nung panahon na yon, bakit yan sumasama sa makasalanan? Sinasabi nila sa Panginoong Jesus, ano? So parang sabi ko, alam niyo po yung palabas na The Chosen, yung series. So, ang sabi doon, napanood ko yon, sabi ko, nung sinabi po sa akin ng ating pastor, senior pastor nung Sunday, sabi niya, Mayora, nilapitan niya ako, pwede ka bang magturo? So, nakatingin po ako kay pastor ng ganyan. Hinihintay ko kung saan, kung anong ituturo. Kasi po, meron tayong G-group, baka magtutuloy na. Sinabi niya, sa Sunday. Ang sabi ko, seryoso po. So, alam niyo po, sa kahabagan ng Panginoon, hindi po ako ang maitaas, kundi ang buhay ng ating Diyos sa akin pong buhay. Alam niyo po, sabi ko, nung pagdating pa lang, nung Sunday pa lang, sabi ko, Panginoon, anong ituturo ko? Tinatanong ko si Mama, anong ituturo ko, Lord? Sabi ni Pastor, basta tungkol sa grace ng Panginoon, kung ano, ganyan-ganyan.
So, nag-Monday po, sabi ko, Panginoon, i-lead mo po ako, wag yung gusto ko. Marami pong biyaya sa Biblia, napakadami po. Pero isa lang yung sinabi sa akin ng Lord. Sabi ko, hindi ako maiiyak eh. Pero ito po ay talagang, yung pag na-encounter mo ang Panginoon, sabi ko, Lord, hindi naman ako karapat-dapat. Pero sabi ng Lord, wala namang karapat-dapat eh. 'Di ba? So, ang binigay ng Panginoon is kaya nga yung grace ko eh, para sa atin. So, magmi-minister tayo dun sa biyayang yon ng ating Panginoon. Paano tayo nagpapatuloy? Dahil sa biyaya ng Panginoon. So, meron po akong may dalawa po lang ito, pero bawat isa po may 3 points. So, kanina po nabasa po natin yung sa Lucas, 'di ba po? So, tatalon na po tayo sa Luke 15, chapter 15, 18 to 19. So, ang first point ko po kung tayo po ay magsusulat, ang biyaya ay ibinigay, hindi pinagtrabahuhan. Amen? Grace is given, not earned. Hallelujah. So tayo po, nagtatrabaho tayo sa kumpanya para tayo swelduhan. Amen? Kahit na may tinatawag na, kailangan magpalakas ako sa boss ko. Pero sa atin po, sa biyaya ng Panginoon, hindi daw po pinagtatrabahuhan ang biyaya. Basahin po natin sa 15, 18 to 19. Ito po ay dun na po sa anak, no po? Kasi nagbigay po ng parabola ang ating Panginoon. Meron siya actually 3 sinabi sa book of Luke, sa Gospel of Luke. 3 yon, yung isang parabola ng Panginoon, yung isang tupa na nawawala. Amen? Yung pangalawa po, yung isang babae na nawala yung barya. Hinanap. Amen? At ang pangatlo po, ito yung pong isang ama na merong 2 anak. So ito po ang pag-uusapan natin. Sabi po sa chapter 15, 18 to 19, sabi po ito nung anak pagkatapos niyang kunin ang lahat sa kanyang ama. Nung siya po ay nagpakalayo-layo na, winaldas niya ng lahat, nag-struggle na siya, nandun na po tayo. Nandun na po tayo sa scene na yon. Amen? Nung hindi na niya alam kung saan siya kakain, na halos yung pagkain ng baboy, kainin niya. Hanggang sa na-realize niya na hindi ganito sa bahay ng aking ama. Hindi ganito ang buhay ko. Sabi po, ako'y babangon at babalik sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak ninyo. Gawin na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alipin. Take note po mga kapatid, ito po nire-rehearse niya lang to nung na-realize niya. Yung gutom na gutom, imagine niyo po sa buhay natin. Yung ang sarap-sarap ng buhay natin, bigla tayong tumalikod, bigla tayong nawalan na ng gana, akala natin okay na tayo. Amen? Yung kaya natin to, kaya ko to. 'Di ba? Pero nung nagsistruggle na tayo, nahihirapan na tayo, bigla nating maiisip to. Ito yung nangyari sa anak. Amen? So ano po yung makikita niya doon? Na-realize niya, yung puso ng anak, na-realize niya na nagkasala siya sa ama. Amen? Na-realize niya kung gaano siya kalayo sa kanyang ama. Amen? At sinabi niya po, hindi ako karapat-dapat. Sabihin nga po natin, hindi ako karapat-dapat. Amen. Alam niya na wala na siyang karapatan bilang anak. Sabi niya, kaya kung makiging honest tayo, minsan umaabot tayo sa, Lord, hindi na ako worthy, hindi na ako pwede, ako saka na, hindi na, nagkamali kasi ako eh. Baka hindi na ako tanggapin. Diba? May mga excuse tayong ganyan. Pero pansinin niyo po yung sinasabi ng anak, yung pinaplano niya. Babangon ako at babalik sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak. Gawin niya lamang ninyo akong alipin. Hindi lang siya babalik, pero meron siya pang plano.
Ano po yung plano niya? Ang gusto niya, pagtrabahuhan niya, yung gagawin niya sa ama niya. Na para bang, sige, magsisimba na ako. Lagi-lagi akong mag-church. Lagi akong mag-pray para makita ako. Para ganyan, para ganito. Alam niyo po mga kapatid, hindi po pinagtatrabahuhan pala ang biyaya ng ating Panginoon. Parang sinasabi nung anak, Ama, alam ko wala na akong karapatan dyan eh. Pero pwede ba na bayaran ko na lang, magtatrabaho na lang ako? Para pakainin mo ko, para may masilungan lang ako. Ganon yung iniisip nung anak na to. Na minsan, marami sa atin, may mga mindset na magpapakabait muna ako bago ako bumalik sa Panginoon. 'Di ba? Hindi naman po natin inaano, pero dahil hindi nga naiintindihan yung biyaya 'di ba? May nakikita tayo pagdating ng Holy Week. Magbabawas ako ng kasalanan, magpapapako ako sa krus. Binabayaran nila ang Panginoon, nagpipinitensya para kahabagan sila ng Diyos. Pero hindi po pala tayo, hindi binibigay ang biyaya. Ang biyaya ay ibinibigay, hindi pinagtatrabahuhan. So, sasabihin natin, magpapakabait muna ako, babawi muna ako, ayusin ko muna yung sarili ko bago ako lumapit sa Panginoon. Pero ang sabi po sa Efeso 2, 8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y iniligtas, at sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maaaring magmalaki. Amen? Wala po. May ambag po ba tayo? Sabi nga po ni Pastora, kasalanan. Totoo po yun. Matigas ang ulo natin. Wala talaga tayong ambag. Isipin niyo po yung kabutihan ng Panginoon. Yung kaligtasan na kaloob ng Diyos, hindi ito sahod. Amen? Yung kaligtasan ito, hindi ito bayad. Hindi premyo. Hindi natin pinaghirapan dito. Ang ibig sabihin po, hindi ka mahal ng Diyos dahil mabait ka. O nagawa mo to, o nagawa mo yan, o nagawa mo to, o may gagawin ka. Minahal ka ng Diyos kasi mabuti siya. Maganda ang kalooban ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat, Lord. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko to, marami po akong beses na nag-pause para magpurit, magpasalamat sa Panginoon. Imaginein mo, hindi ka pa na, malayo ka pa, gumawa na ang Diyos Ama para mag-connect sa'yo. Sabing ganun po, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos. Even yung pananampalataya mo, galing pa rin sa kalooban ng Diyos. Galing pa rin sa kagandahan loob ng Diyos. Kasi katulad nung anak, halimbawa ako, kinuha ko na lahat ng ari-arian ko. Ma, akin na lahat ng kari-arian mo. Sana all. Diba? Tapos aalis ako. Kukunin ko ng lahat. Tapos nalostay ko. Babalik ba ako? Ay, hindi. Ano po yung isang sa atin sa grace ng Lord na pag-aralan natin ng Sunday? Pride. Hindi ako babalik. Papatunayan ko sa nanay ko na kaya kong mabuhay mag-isa kahit wala na akong kinakain. 'Di ba? Magmamalaki tayo. Hindi tayo papayag. Hindi. Mataas ang sa akin. Dapat ganun. Degree holder ako Bakit ako 'di ba? Pero yung kalooban, yung kagandahang loob ng Diyos, ibinibigay pa rin niya sa atin para manumbalik tayo sa Kanya. Kasi kung hindi po sa Panginoon, hindi po natin kakayanin. Hindi talaga. Hindi po talaga. Kung yung nature natin, ang pagkatao natin, minsan po kami ni Pastora pag nag-uusap, ako buti na lang, Kristiyano na ako Kung yung ako noon, may laging igaganon, di ba? Kung yung noon, hindi ako papayag hindi ako pwedeng ginaganyan, di ba? Pero yung kahabagan ng Diyos na nafa-follow nyo po, sa Lord pa rin yun galing. Kasi wala talaga tayong kaya.
Hindi talaga tayo kahit konting makaambag na yung pag-iisip natin, yung anak po na na-realize niya kung nasa saan siyang kalalagayan, yan po ay kahabagan ng Ama sa kanya. Amen? Kahabagan na kahit malayo siya, kahit malayo tayo sa Panginoon, gumagawa siya ng way para mag-connect ulit yung relationship. Amen? Kaya nga sabing ganun, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y iniligtas. Fast na po yun. Tapos na, iniligtas na. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakaloob ng Diyos, hindi po sa atin. Hindi dahil, naisip ko, pagising, naisip ko, parang babalik na ako sa Lord eh. Hindi po yun sa atin. Amen? At hindi to bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maaaring magmalaki. Kahit isa po sa atin, walang dapat at hindi tayo, ano po pagmamalaki natin? Lord, ang laki ng kasalanan ko, baka iyon. Amen? Lord, ang laki ng pagkukulang ko. Hallelujah. Sabi po, hindi ka minahal ng Diyos dahil mabait ka. Mahal ka niya kahit hindi ka mabait. Amen? Hindi ka niya tinatanggap dahil karapat-dapat ka. Tinatanggap niya tayo dahil siya ay mabuti. Sabihin natin, ang Diyos ko ay mabuti. Hallelujah. Kaya kung hinihintay mo na maging okay ka bago ka lumapit sa Panginoon, kapatid, hindi kailanman mangyayari yun. Kasi hindi kahit kailanman magiging sapat yung sarili nating lakas. Ang Diyos naghihintay ng, hindi siya naghihintay ng perfect version natin. Amen? Ano nga pong sabi? Ang utos ng Diyos ay hindi lamang 10, kundi 613. Yung 10 nga po, palpak na tayo. Naging 613 pa. Hindi tayo po hinihintay ng Diyos para maging perfect ka muna bago ka gamitin ng Panginoon. Alam niyo po, ito pong bahay na ito, salamat sa biyaya ng Panginoon. Kaya po tayo nandito, hindi tayo'y magagaling. Hindi tayo'y pinagkalooban ng magturo, tumugtog, di ba? Kaya po tayo nandito dahil lahat po tayo ay may pangangailangan sa Panginoon. At sa biyaya ng Diyos, minimit niya yun everyday sa buhay natin. Hallelujah. So, hindi mo kailangang ayusin muna ang sarili mo bago ka lumapit sa Diyos. Lumapit ka at siya ang mag-aayos sa'yo. Yan po ang biyaya ng Panginoon. Hindi po yan pinagtatrabahuhan. Amen? Wala naman tayong pwedeng gawin sa Panginoon eh. Kasi kung ginagawa natin yon tapos magiging mayabang tayo, wala pa rin. Amen? Hindi pa rin nakakalugod sa Panginoon. Hallelujah. Pangalawa po, ang biyaya ay tumatakbo palapit sa'yo. Hallelujah. Grace runs toward the sinner. So, basahin po natin yung kasunod po sa Luke 15:20. Kaya tumayo siya at nagbalik sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Nahabag ito sa kanya, kaya't patakbong sinalubong siya, niyakap at hinagkan. Ito po, sobrang nakakatagos po ito sa puso. Pansinin niyo po yung sinabi. Habang papalapit ang anak, hindi pa siya nakakarating. Malayo pa lang, nakita na siya ng ama. Naisip niyo po ba yung senaryo na yon? Malayo pa lang. So, ibig sabihin, araw-araw nag-aabang ang ama niya. Laging nakaabang. Alam kasi ng ama niya na may anak siyang umalis. Naputol po ba yung connection? Pinutol ba ng ama yung connection niya sa anak niya? Hindi. Diba? Hinayaan niya yun, pero nandun yung kahabagan ng ama doon sa anak. Na anytime yung anak ko, babalik yun, maghihintay ako. Anytime, aabangan ko siya. Diba? So, naisip ko, sabi ko, habang tinatype ko to, so ibig sabihin, ang ama, lagi siyang naghihintay. Lagi siyang nakaabang. Kasi malayo pa lang natanaw niya ni. At isang katotohanan, pag anak ka niya, kilala ka niya, kahit malayo ka pa. Amen? Parang si Weng yun ah. Naku, si Weng nga. Si Weng na naman oh.
Pero ano pong ginawa ng Ama? Tinakbo niya po ako. Tinakbo ka niya. Tinakbo niya tayong lahat. Tinakbo tayo. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat, Lord. Ang sarap na may ama kang katulad ng ating Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin, matagal siyang nag-aabang. Matagal na siyang naghihintay. Pero hindi doon nagtatapos, diba? Sabi, tumakbo ang Ama. Hindi siya naglakad. Hindi siya nakapamewang na, naku, eto na naman to. Bumalik, sinasabi ko na nga ba ito, walang ganon. Diba? Hindi sinabi ng Ama yon. Nasaan ba yung pamalo ko? Hindi sinabi ng Ama. Hindi niya sinabi na, ay sabihin mo, maghintay muna siya sa akin kasi may ginagawa ako. Diba? Alam niyo po, sa kulturang yon, nung panahon na yon, hindi po tumatakbo ang Ama. Ang panahon na yon, kasi po, nakakahiya po yon. Ang tumatakbo lang mga bata at alipin. Amen? Kasi nakakahiya yon at nakakababa po ng dignidad. Yung panahon na yon, yung panahon nila na yon, nakakababa ng dignidad. Pero ano pong ginawa nung Ama? He ran. Kinalimutan niya na yung dignidad. Kasi ang gusto niya yung relasyon. Amen? Hallelujah. Parang ang ating Panginoong Jesus, nung napako siya sa krus, hinubaran siya. Kasi ang kultura nila, pag hinubaran ka ng ganun, tinanggal na lahat ng kahihiyan mo. Diba po? Shame. Kinuha ng Panginoon lahat. Hinubaran siya para sa akin, hinubaran siya para sa'yo. Di niya na inisip yun. Ang gusto niya kasi yung relasyon eh. Ang gusto niya, maabot ka niya. Ang gusto ng ating Diyos, ma-realize mo na, ano pa bang nakakahiya sa ginawa ko, sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa akin, kinuha niya na lahat. Hallelujah. So, hindi sinabi ng Ama na, hintayin mo muna ako sa bahay, may meeting pa ako eh. Hindi sinabi po ng Ama. Hindi niya sinabi sa anak niya na, o sige nga, magpaliwanag ka muna. Patunayan mo nga na nagbago ka. Bago kita tanggapin. Imagine niyo po kung gano'n ang ating Panginoon. Wala na po tayong lahat dito. Buti na lang. Napakabuti ng Diyos. Pagkakita pa lang niya, tinakbo na niya. Amen? At sabi po sa Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hallelujah! Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Ipinadama na ng ating Diyos sa atin yung pag-ibig niya. Nung ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, alam niyo po, dun sa ating pong pinag-aaralan sa may, sa yung 21 po, meron doon yung biyaya ng Diyos, di ba? Na nakita ng Diyos Ama ang problema ng tao. Hindi natin kaya. Kaya ibinigay niya yung kanyang anak. Yun po yung biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Sabing ganon, hindi ka hinihintay ng Diyos na maging maayos ka bago kanya sorry po. Bakit po ako bumalik doon? So sa point 2, so yun nga po, ang kultura po nila ay hindi dapat tumatakbo, pero ang kanyang Ama po ay tumakbo dahil sa relasyon na, na gusto ng ating Ama sa ating lahat. Hallelujah. So, nung palang tayo ay makasalanan, minahal na tayo ng Panginoon. Nung ikaw ay malayo pa, lumapit na siya sa'yo. Gumawa na siya ng way. Kaya nga, ang ating Diyos ang way. Ang ating Panginoong Jesus ang way. Baka may mga tao dito iniisip nila na, Lord, hindi pa ako ready. Lord, babalik ako pag maayos na ako. Baka nag-expired na po lahat. Di ba? Hindi pa rin yun mangyayari. Pero ang sagot ng Diyos sa'yo, anak, papunta na ako sa'yo. Amen? Tinatakbo na kita. Sabing gano'n ng Panginoon.
So habang tayo pala ay lumalayo, ang ating Diyos gumagawa ng way para mapalapit. Nilalapitan tayo. Grabe yung grace ng Lord, ano? Sobra yung biyaya ng Panginoon, tinatakbo ka, hinahabol ka ng biyaya ng Panginoon, at kapatid, hindi para parusahan ka. Amen? Hinahabol ka niya para yakapin ka, para halikan ka, sabi ng Panginoong Yesus. Alam niyo po, hindi ibig sabihin ng biyaya o grace ay para maging passport natin to sa kasalanan o magpatuloy tayo. At dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ibinibigay niya sa puso natin yung magiging mababa din tayo dahil makikita natin yung pagkakamali natin eh. At dahil nga po maganda ang kalooban ng Ama, ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang kahabagan sa atin, ibinibigay niya pa rin sa atin yun. Araw-araw po. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang biyaya ay, pangatlo po, ang biyaya ay nagbabalik ng pagkakakilanlan. Amen? Hallelujah. Sabi po sa Luke 15:22, ngunit sinabi ng Ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamainam na damit at isuot sa kanya. Singsingan ninyo siya at suotan ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinakamatabang guya at tayo'y magdiwang, sapagkat ang anak kong ito'y patay na, ngunit muling nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan, at nagsimula silang magdiwang. Hallelujah. Yung anak po, di ba, sa 2, nagre-rehearse siya kung anong sasabihin niya sa ama niya. Sasabihin ko na lang ganito, sasabihin ko, tatay, tanggapin mo lang ako, kahit alipin na lang. Hindi niya po yun nasabi. Bagkus, tinakbo siya ng ama at hinagkan, niyakap, kinahabagan, naawa po ang ama doon sa anak na yon. At sa pangatlo, ang sinabi po niya, sa alipin, dali, bilisan mo, eto na si Weng, bumalik na. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Alam niyo po, yung damit dito, kuya, meron tayo diyang may nabigay po akong picture. Nakasama po ba? Yan po yung robe. Pansinin po natin. Hindi siya pinagalitan ng ama. Walang sinabi ng ama na magbago ka muna. Tingnan ko muna, patunayan mo muna, kundi sinabi niya sa kanyang mga alipin, dali, kumuha kayo ng pinakamainam na damit. Yung robe po dito, nagsisimbolize po ito ng karangalan. Amen? Righteousness. Pangalawa, parang sinasabi niya, hindi ko nakikita yung ginawa mo. Amen? Ang nakikita ko yung anak ko. Pangalawa po, yung singsing, ang ibig sabihin po nito ay authority. Hallelujah. Na tinatawag at binigyan kang karapatang maging anak, kapamilya ka pa rin. Hallelujah. At yung pong sandalyas, ito po ay nagsisimbolo na ikaw po ay may position. Ibig sabihin, hindi ka alipin. Anak ka. Sabi mo sa kapatid mo, anak ka. Hindi ka alipin. Amen? Hindi lang siya pinatawad. Ibinalik siya. Hallelujah. Sabi po sa 2 Corinthians, sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, siya'y bago na. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Pag bumalik ka, pinatawad ka ng Panginoon, sabi nga, hindi ko naaalala, nakikita ko ang ginawa ng aking anak ka. So wala na yon. Binigyan ka niya ng karapatan, yung righteousness, at binigyan ka niya ng pagkakakilanlan. Anak ka niya. Amen? Sabi po sa John 1:12, ngunit sa lahat ng tumanggap sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya, sila'y binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah.
Salamat sa biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lang nagtatanggal ng kasalanan. Binabago niya kung sino ka. Hallelujah. Hindi ka na yung makasalanan ka eh. Ikaw ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Hindi dahil tayo ay magaling, kundi dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoon, dahil sa biyaya niya. Hallelujah. So may problema minsan eh. Pinatawad na pero namumuhay pa rin parang alipin. Kaya ganon, laging guilty, laging takot, laging feeling hindi sapat. Hindi talaga po tayo masasapat kung sa sarili lang natin. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sa authority na binigay sa atin ng Panginoon na tinawag kanyang anak, meron ka pong authority sa pangalan ni Jesus. Amen? Na tayo po ay mag-act, na tayo po ay mga anak ng Diyos, na tayo ay binago ng ating Panginoong Jesus, na tayo ay mamumuhay sa bagong buhay dahil sa magandang kalooban ng Panginoon, hindi sa ating mga lakas. Amen? Kaya sinasabi ng Panginoong Jesus ngayon, ng ating Diyos, anak kita. Kahit lumayo ka pa, di kita nakalimutan. Hallelujah. Kaya kung tinatanggap po natin ang biyaya ng Diyos, pinabalik niya po yung pagkakakilanlan niya sa atin. Amen? Dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, makikita sa'yo yung parang naiba, parang may nagbago, parang ganon. Parang makikita po na ang Diyos ang kumikilo sa buhay natin. Hindi po tayo, minsan di na natin kailangang magsalita. Lagi na nating sasabihin, ang Diyos ang may taas sa buhay ko. Amen? Kasi sa Diyos talaga lahat ibabalik. Alam niyo po, itong anak na to, nung bumalik siya, hindi lang doon natapos eh. 'Di ba? Nagdiwang sila, nagdiwang ang ama, gumawa sila ng piging, yung pinakamainam na kambing ay ipinapatay nung ama upang sila ay magsalo-salo. Napakabuti ng Diyos, ano? Alam niyo po sa kwentong ito, yung anak tayo po yun. Yung ama ang ating ama sa langit. Na naghahanda siya kapag may bumabalik, nagdidiwang talaga. Amen? Na ang Panginoong Hesus kapag malayo pala tayo, lagi niya tayong tinatanaw at inaabangan. At pag bumalik ka dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, binalik ka ay binabalik ka sa pagkakakilanlan mo. Ang ating Panginoong Hesus nung nasa krus, tinanggal niya lahat sa Kanya, hinubaran siya para sa'yo, kinuha lahat ng kasalanan mo, kamalian mo, at hindi pa yon, hindi pa natapos doon, namatay ang ating Panginoong Hesus, inilibing siya at nabuhay muli. So pinagtagumpayan ng Panginoon yon. Ano pa bang mahirap? Amen? Dahil yan sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa kahabagan ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ngayon, ang tanong po ganito. Bakit tayo nananatili sa malayo? Amen? Andyan naman ang biyaya ng Panginoon. Hinahanap po ba natin ang ating Panginoon? Hinahanap po ba natin ang ating Ama sa langit? Hallelujah. At hindi lamang po doon, may isa pa pong anak. Yung puso ng nakakatandang anak. Sabi po sa Luke 15:28-30, nagalit ang nakakatandang kapatid at ayaw pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan. Imagine niyo po yung tatay ulit, reconcile talaga ng relationship ang ating ama. Ngunit sumagot siya sa kanyang ama, lahat ng mga taong ito'y matagal ko nang pinaglingkuran at kailan may hindi ko sinuway ang iyong utos. Ngunit hindi mo man lamang ako binigyan ng isang batang kambing upang magdiwang kasama ang mga kaibigan, ang aking mga kaibigan. Ngunit nang dumating ang anak mong ito, na ububos ng iyong ari-arian sa masamang pamumuhay, ipinagkatay mo pa siya ng pinatabang guya. So nagalit po yung isang kapatid. Ito pong kapatid na to ay hindi umalis sa bahay,
Hindi siya nagwaldas ng pera, hindi siya nagrebelde, nanatili siya sa bahay. Pero pansinin niyo po, nasa bahay siya, nung dumating po yung kapatid niya, nagalit siya. Bakit po kaya siya nagalit? Nagalit siya dun sa biyaya nung ama. Galit siya kasi tinanggap niya yung kapatid. Pakinggan niyo po yung sinabi Matagal na kitang pinaglilingkuran. Hindi kita sinuway. Ano pong ibig sabihin ng anak? Ang tingin niya sa relasyon niya sa ama niya, trabaho. Based on performance. Hindi anak ang mindset niya, kundi isa siyang empleyado. Parang sinasabi niya, Ama, ginawa ko naman lahat. Ba't hindi mo man lang ako ginantipalaan? Ginawa ko naman to Ang laki nga ng tights ko Ang aga ko nga sa church. Ako nga naggaganto, ako nga naggaganyan Bakit ganun? Mas pinagpala mo pa yun. Ako nga, hindi. May ganito po ba dito sa atin? Siyempre wala po. Naglilingkod tayo, nagsisimba tayo, sumusunod tayo, pero deep inside, nag-expect tayo ng kapalit. Entitled, sabi ni pastor. Hindi magpapatuloy yung gawain na yan kung wala ako. Pagka lumagapak ka, ang sasabihin namin, deserve. Hindi na yun deserving diba? Lord, mabait naman ako faithful naman ako Pero ang biyaya po ng Diyos, hindi nga po yun sweldo. Hindi po ito base sa performance. Ito po ay ibinibigay kahit hindi karapat-dapat. Hallelujah. Ang problema sa nakakatandang kapatid, hindi niya kayang tanggapin yung biyaya ng ama. Kasi feeling niya, karapat-dapat siya. Amen? Ang biyaya madaling tanggapin ng mga basag ang buhay, pero mahirap tanggapin ng mga tao ang iniisip nila, karapat-dapat sila. Yung entitled. Amen? Pwede kang nasa simbahan pero hindi mo nauunawaan ang biyaya ng Diyos. Alam niyo po, ma-share ko lang, sa Japan po, sa gospel, every summer may gospel doon. Open sila, nag-invite sila ng mga Japanese, hindi po mga believers. Di ba Pero hinahayaan nilang mag-share sila ng talents at meron dong isang matanda, yung tumutugtog ng saxophone Minsan, practice, amoy sake. Pastor, yung rice, yung wine. Pero hindi ka pwede dito kasi ganito, ganyan. Alam niyo po, ini-impart nila yung gospel ng Panginoon na ang Lord ay tumatanggap. Nag-aano sila ng relationship. Hindi sila nagko-condemn. Amen? Hallelujah. At ganito po sa buhay na kasama natin ng ating Panginoon. Hindi tayo para magmataas o magyabang. Wala pong kahit sa atin ang karapat-dapat. Tanging ang ginawa lang po ng ating Panginoong Hesus ang naging sapat at karapat-dapat. Kaya po tayo nahandito ngayon. Kaya tayo nakakapag-minister sa Panginoon. Kaya tayo merong testimony sa bawat isa. Dahil sa kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Dahil sa ginawa niya sa atin. Sa binigay niya sa kanyang anak na ginawa sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay para sa mga handang tumanggap. Hindi para sa mga nag-iisip na karapat-dapat sila. Amen? So sa kwento po, ikaw ba yung anak na lumayo? O ikaw yung anak na nandito ka nga tapos iniisip mo karapat-dapat ka? Amen? Nagalit yung kapatid niya kasi ayaw niya yung ginawa ng ama Kasi iniisip niya, ako nga nahandito ako, matagal na Bakit wala akong ganun? Alam niyo po mga kapatid, yung biyaya po ng Diyos na hindi natin deserve, hindi natin pinaghirapan, na binigay with willingness,
yun po, na maisip mo, napakasapat na. Sapat na para maisip mo na, ang laki pala ng pagkukulang ko pag wala ang Panginoon sa buhay ko. Hindi tayo magsasalita ng maayos kahit nasasaktan tayo. Hindi natin maiintindihan yung kapatid natin kapag wala tayong kahabagan ng Panginoon kasi lagi nating ibibase sa sarili natin eh. Pero pag ang titignan natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus na namatay sa krus para sa atin, para sa kasalanan natin na hindi mabilang, para sa kahubaran natin na tinanggap ng Panginoong Hesus. Yung pong panahon na yon na hinubaran ng ating Panginoon, di naman para sa Kanya yun eh. Para sa atin yun. Ginawa niya yun para sa kalooban ng kanyang Ama. Hallelujah. At dahil sa kagandahang loob ng ating Diyos, pwede naman siyang nandun lang sa langit. Pero ano yun po yung kabutihan ng Panginoon? Hindi ka lang niya nilikha eh. Iningatan ka pa niya. At hanggang sa huli, iingatan ka ng Panginoon. At ano yung mas iingatan ng Lord? Yung relationship mo sa Kanya. Kapag po nakita natin yung relationship natin sa Ama, mararamdaman natin yon sa kagandahang loob ng Panginoon. Magta-transfer po yan sa kapatid mo. Kahit ano pang ginawa sa'yo, sinabi sa'yo, diba? Kahit ano pang pinakita sa'yo. Kasi babalik ka ulit sa ginawa ng Diyos eh. Ako nga ganito eh. Ako ay kinahabagan lang. Tayo pong lahat ay kinahabagan lang. Kasi magaling to, kaya ganito eh. Pinagpapalayan kasi ganyan eh. Hindi po natin kayang bayaran yung ginawa ng Panginoon at wala po kahit mag 45 days po tayong prayer and fast. Kahit lagpasan pa natin yon, kahit araw every week tayo magpapako sa krus, mga kapatid, hindi po. Dahil lang po sa kahabagan ng Diyos, dahil lang po sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po, lahat ng lumalapit sa Kanya, hindi tinataboy ng Panginoon. Amen? Lahat ng gustong bumalik, bukas ang Panginoong Hesus sa lahat ng gustong bumalik sa Kanya. Lahat ng gusto ay, Lord, sige ikaw na po, ikaw na mag-drive, ikaw na ito na po yung manibela. Salamat po sa biyaya mo. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Kahit inagaw natin yung manibela sa Lord, yung kahabagan niya, hindi po tayo nadisgrasya. Amen? Napakabuti ng Panginoon. At uulitin ko po, hindi po ito passport dahil pag daw natin tinanggap ang Panginoon, tayo ay bago ng nilalang. Wala na yung dati nating pagkatao. Tayo ay bago na. Amen? At hindi po ibig sabihin na ganun, di perpekto ka na. Sa biyaya ng Panginoon pa rin po iyon. Amen? Na pagtatagumpayan natin, napapalakas tayo ng mga salita ng Diyos, ng pangako ng Panginoon dahil nakikita sa atin nakikita yung ginawa ng ating Panginoong Yesus na hindi ako karapat dapat pero tinanggap niya ako. Yun din yung matatransfer natin sa mga kapatid natin. At kung meron po tayo mga kapatid na lumayo, nakita natin, hindi tayo para magyabang. Diba? Na para magturo. Bakit tatanggapin mo yan? Ba't biglang magtuturo yan dito? Bakit biglang may title yan dito? Hindi po ganon. Hindi po ganun ang gusto ng ating Panginoong Yesus. Ang gusto niya, maging isa tayo, maging unity tayo sa spirito, maging unity tayo na may pag-ibig, maging maayos ang relationship natin, maging mahabagin tayo sa bawat isa katulad ng ginawa ng ating Panginoong Yesus sa atin. Hindi tayo magmayabang kasi wala naman tayo talaga pong magagawa. Amen? Lahat ng ito, lahat ng ginawa na nakikita sa atin, lahat po ito ay sa Panginoon nagmumula. Sa Kanya ang lahat, sa Kanya ang simula, hindi sa atin. Amen? Kaya po sa umagang ito, salamat po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. So, uulitin ko po, grace is given, not earned. Grace runs toward the sinner. And grace restores identity, not just forgives. Glory to God po.